Salamat po sa napakasarap na awitin sa Panginoon. Talagang hallelujah! Ang Diyos ay mabuti. Ano po? So ngayon pong umaga, ay tayo po ay, ngayong Sunday, ay it's our Mission Sunday. Ano po? At every last Sunday of the month, we discuss about the mission. Ano po? Anything under the sun about mission. So yun po yung ating tinatalakay every last Sunday. Ano po? At magpapasalamat po tayo sa Panginoon. Wala pala yung aking dalawang kaparit dito. So, ang kanilang misyon, ano po, ay talagang magamit ng Panginoon para sa iba't ibang kaparaanan. Ano po. At salamat sa Panginoon, tayo po ay pinagpala ng Diyos, hindi lang po sa araw-araw, di sa iba't ibang kaparaanan. Ano po. Kapasalamat ako sa Panginoon dahil kahapon ay nakapag-brainstorming kami na ni Kuya Rodel, ni Ate Cora sa Greenwoods. Kung ano po yung mga strategy ano po, para mas lalo kaming mapalapit sa tao. At nagpapasalamat ako sa Panginoon na loaded yung aking kasama sa si Kuya Rodel at saka si Ate Cora. Ako po talaga nagpapasalamat sa Panginoon. Kasi sa iba't ibang kaparaan, di ba, kaya binibigay sa atin ng Diyos ang ating mga kapartner. Hindi lamang yung ating asawa, yung kapartner sa iba't ibang larangan ng trabaho at gawain para po tayo may matutunan din sa kanila. Amen po ba? Yeah. Okay. So, ganun po ang Panginoon. At ngayon po umaga, ay titingnan po natin kung ano po ang gustong sabihin sa atin ng Panginoon tungkol sa misyon. Ano po? So, ang misyon po natin ay hindi lamang tayo ay maging ilaw, ang sanlibutan maging asin. Tayo po ay maging start sa ating pong vision and mission statement. Ano po? So meron pong ginawang statistics yung North American missions. Ano po? Latest lang po ito, nabasa ko sa internet. At nakakahiya na panghitin, ano. Pero ang research kasi nila sa Amerika ay sabihin natin accurate pagdating po sa mga research nila tungkol sa misyon. At ako'y nagpapasalamat dahil ngayon ko lang nakita yun na ang Amerika kahit ganoon ka-open mag-interact ang mga tao ay talagang behind pagdating po sa misyon. Ano po. So, there's a new research sa ano po, sa there's a new research in Gordon Conwell's Center for Study of Global Christianity. Ano po? So, yung kanila pong head ng mission, si Todd M. Johnson and his team found that 20% of non-Christians in North America really do not personally know any Christians. So mabigat po yung statistics na yan, po yung research na yan. 1 out of 5 non-Christians in North America doesn't know any Christians. Mabigat, ano? Dito sa atin, sa Pilipinas, marami, no? Kristiyano ka, o sinabi mo Kristiyano, alam ko na Kristiyano ka, hindi ka Muslim, ano po? Pero sa Amerika, dahil marami pong immigrant doon, ano po? Iba't ibang tao ang pumupunta sa Amerika, ay kanila pong napag-aralan na out of 5 non-Christians in North America doesn't know any Christians. So, maybe tama yung sinabi ni Gandhi, ano po? Does the quote of the fake Gandhi make sense? Sabi niya, I would become a Christian if ever I met one. Oh, ang bigat nung kanyang sinabi na yan. Kasi, hindi talaga siya makatagpo ng tamang Kristiyano during his time. So sabi niya, I would become a Christian if ever I met one.
Kahit isa lang. Ano kaya yung implication ng sinasabi niya? Po? So, meron pong taong gano'n. So, yan po yung statistics nila. North Americans who don't know Christians. Ano po? So, marami pong religion sa US, ano? Marami pong grupo sa US. At sila po ay may kanya-kanyang inaangking paniniwala. At yung mga agnostics, mga atheists, ano po? Iba't iba po yung nakalista diyan. Ano? Pero, ang pinakamataas ay ang 6, ano po? Sila po ang pinakamataas na percentage na hindi nakakakilala o nakakaalaman ng kahit isang Kristiyano sa kanilang komunidad. So, pinakamataas po yun. Yung Hindus, Muslims, kaunti lang, 42% lang, ano po? New Religionists. So, yun po yung iba't ibang grupo na immigrant sa US. Supposed to be, ano po? Ang interaction ng tao sa US ay, kasi nga, pero silang maganda yung kanilang freedom expression, maganda yung kanilang interaction sa bawat isa, ay supposed to be dapat mas maraming nakakaalam na maraming Kristiyano doon sa US. So in that number includes atheists and agnostics, many of whom are former Christians themselves, and more likely to have close Christian contacts. Without that group, 60% of the non-Christians population has no relationship with Christians. So, ang bigat nito, ano? Sa ating kaya, ano po? Paano kaya tayo nakikilala ng ating komunidad, ng ating kaibigan, ng ating kabarkada, ng ating kaklase, na tayo ay Christian? Paano kaya? Worldwide, the numbers are much worse. Ano po? More than 8 in 10 non-Christians do not personally know a Christian. So, mabigat po ito. Ano pa? Si J. Christopherson, a Vice President for the Southern Baptist Convention's North American Missions Board, agrees, we hide in our own evangelical ghetto. He said, we send our kids to Christian schools. We go to churches that would only be welcoming to people that think like us. Pag hindi na yung kanilang kaisipan na hindi na katulad natin, parang hindi na sila welcome. Ano po? So mga kapatid, ito po yung kanilang statistics sa US. Ano po? Ano pa? The biggest factor in explaining why so many North American non-Christians don't know Christians is the word apathy. Sa Tagalog po ay kawalang damdamin, kawalan ng interes, o mapagwalang bahala. Yan po yung isang malaking factor kung bakit marami doon ay hindi alam kung ako ba ay Kristiyano o hindi. Oh. Dahil sa isang word lang, walang pakialaman, bahala ka kung anong gusto mo dyan, bahala kung anong plano mo. So, sabi ni Johnson, the US attracts more Buddhists, atheists, and agnostic immigrants than any other country in the world. It ranks second for Hindu and Jewish immigrants, and 7 for Muslim immigrants. Ano? Supposed to be, ang US, dahil marami nga na-attract na pumunta ron, ito, Buddhist, atheist, agnostic, marami pong napunta doon as immigrant, at supposedly sila yung merong mas malaking opportunity at sasamantalahin nila yung pagkakataon para makapag-share. Ano? Kasi mas maraming pumupunta sa kanila. The United States is a very strategic place for people to interact. And it's ironic in a place with all the freedoms to interact that people don't do it. No? Especially Christians.
So mga kapatid, ito po yung statistics. At yung pinakamalaking factor ay apathy o kawalang pakialam o kawalang damdamin, kawalan ng interest, at mapagwalang bahala. So yan po. This morning, ang ating pong paksa ay pupunta tayo dun sa ating vision. Kasi naisip ko na mas maganda ma-expose po natin yung ating vision as we go further in our mission sa church. Ano po yung ating vision? Our vision for GBCC Mission Ministry states, we are God's ambassadors, reconciling and restoring man to God to establish the kingdom of God in the municipality of GMA and beyond. So ito po yung ating mission, nakalagay po dyan. Ano po yung ating vision? At mahalaga po, ngayong umaga, makita natin yung ating identity. Ano po? Our identity is, ano po? Pakilakas po, basahin po natin lahat. Ambassadors. So yan po yung ating identity. Before we go further, ano po, bago tayo lumayo sa misyon, mahalaga makita po natin sino ba tayo as we perform our church ministry of mission. Ano ba yung ating identity? Mahalaga po ito kasi when we interact with people, alam natin, ako ay sugo ng Diyos sa iyo. Para ano? Sabihin ko sa iyo yung mensahe at yung ministeryo ng Diyos. Sabihin ko sa iyo kung ano yung magandang nangyari sa akin nung ako ay makipag-ugnayan sa Diyos. Mahalaga po ito mga kapatid, ambassadors. Sino nga tayo? Ambassadors. Ano? Tayo po ay? Ambassadors. Ayan. So ito po yung ating identity. Ano po? Sa ating paglalim at pagsulong, paglago sa misyon ng iglesia. Ano po? Mahalaga makita po natin tayo ay ambassadors. Ano po? Sugo. So our emphasis this morning will be our identity. In our mission ministry, as we grow in our mission as a church, we must see ourselves as God's ambassadors. So yun po yung ating ifo-focus. So ang ating pong paksa ay an effective ambassador. So sa ating pong teksto, makikita po natin yung ating teksto. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away. Behold, all things have become new. Now, all things are of God, who has reconciled us to Himself through Jesus Christ, and has given us the ministry of reconciliation. That is, that God was in Christ, reconciling the world to Himself, not imputing their trespasses to them, and has committed to us the word of reconciliation. Now then, we are ambassadors for Christ, as though God were pleading through us. We implore you on Christ's behalf, be reconciled to God. So ito po yung ating talata sa ating pong misyon. Kanya po mahalaga na makita natin, papaano ba ako? Alam ko na ako ay sugo ng Diyos, ambassadors. Pero the question is, how to be an effective ambassadors? Kasi dun po sa ating dun po sa ating mission, ang nakalagay po dyan ay to raise up effective ambassadors. Ano po? To raise up effective ambassadors to communicate clearly the message of the gospel of the kingdom of God, exercising dominion in abolishing principalities for reconciliation and restoration of man to God. So yun po yung ating mission. Yun po ang ating vision ay we are God's ambassadors. So, reconciling
and restoring man to God, to establish the kingdom of God in the municipality of Jemay and beyond. So kanya po, ito ang dinadala-dala natin. As we go to Greenwoods, as we go to Monteverde, as we go to General Trias, o farther, ito po yung ating dadalhin. We are God's ambassadors. Ano po? So, ano po ang ambassador? As an ambassadors, we should carry on the interest of our King. Ano po? Our King is Jesus Christ, of course. That is reconciliation. So ito po yung ating dadalhin. Reconciliation. Ano po? We are responsible only for carrying out the policies established by the King regarding reconciliation. So yun po yung ating dinadala as ambassadors of Christ. Ano pa? Sabi na sa ating talata, ano po? We are a new creation. When we become a new creation, nung tayo tumanggap sa Panginoon, ano po? He and was reconciled to Jesus Christ. He gave us the ministry of reconciliation. Tignan po, mabigat po ito eh. Kasi hindi lang po yung ministry of reconciliation eh. Doon po sa ating talata, meron pong nabanggit na word of reconciliation. Hindi lang po ministry, kundi po word of reconciliation. Habang ating pong dinadala ang ministeryo ng pakikipagkasundo, we speak about the word of reconciliation. Ano po? Yun po yung makikita natin dito. So He gave us the ministry of reconciliation where we become an ambassadors. So our only responsibility is to make sure we are connected to our King. In such a way that we can know and understand what He says and then speak and act accordingly. So yun po yung ating yun po yung ating main responsibility. Make sure that you are connected with our King. Ano po? At naintindihan natin ang kanyang sinasabi. Kanya po napakahalaga ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Kasi naandun yung laman eh. Laman ng ating word of reconciliation. Ano po? So, this morning we'll see the aspects on how to be effective ambassadors. One, the position and responsibilities of an ambassador. Two, the power and influence of an ambassador. So, nandiyan po sa inyong outline. And the provision and support from the home base. Ano? So, as an ambassador, we'll see paano ba ang ating posisyon. So, tingnan po natin dito. What is an ambassador? Siguro yung iba sa inyo may idea, especially nag-aaral sa tourism, nag-aaral ng course about foreign affairs, ano po. So, mahalaga po yung word na ambassador. Ano po? An ambassador are diplomats who carry out diplomacy for the government they represent. Ano po? So, halimbawa po ako, ambassador ako sa China. Ano? So, lahat po ng tungkol sa Pilipinas, ayan po, ire-represent ko doon sa bansa ng China. Ano ang posisyon ng aking presidente? Ano ba ang tungkol sa sinasabi niya? Ano ba ang policy ng Pilipinas tungkol sa ganito? Ano ba ang detalya tungkol sa mga OFW? Ano po? So, lahat ng bagay ay dapat merong kaalaman ng ambassador. As Christ ambassador, we represent the kingdom government of God. Mabigat na po ito. Yung kaharian po ng Diyos, inire-represent natin. No? Kasi wala tayong ibang ire-represent dito sa lupa, kundi yung kaharian ng Diyos. So we are diplomats of His kingdom in this world. Ano pa? Ambassador is a person sent from one sovereign power to another, and is supposed to represent the person of the sovereign
by whom He is deputed. Christ, while on earth, represented the person of the sovereign of the world. His Father, ano po? His apostles and their successors represent the person of Jesus Christ. And Christ declared the will of the Father to the mankind, to mankind. And apostles also declared the will of Christ, the plan of Christ to the world. Declare the will of Christ to the world, at the same po tayo. We are ambassadors of Christ, so we declare the will of Christ to the world. Especially regarding reconciliation. Ano? So ngayon po, tingnan natin. Meron po tayong keywords to sa ating vision. Ang keywords po natin ay reconciling and restoring. Sabi dyan, ayan po, sa ating vision, ay basa nga po ulit. Sa mission, we are ambassadors, we are God's ambassadors, reconciling and restoring man to God to establish the kingdom of God in this municipality and beyond. Oh, yun po yung ating vision. Now, what is reconciliation and restoration means? Dito po tayo lalalim, ano? Napakaganda pala nito. Oh, tingnan natin. Reconciliation came from the Greek word kataloso. It means make amends to God. Oh. In other words, it is closely connected with the word propitiation. Yan. So medyo theological word po itong binabanggit ko. Ipapaliwanag ko po ito mamaya. It means make appease God's wrath. Ano po? So, make appease God's wrath. Parang cause and effect. No? Yung pong reconciliation, yung pong propitiation ay cause, yung pong reconciliation ay effect. Ano? Christ's death propitiated God, and as a result, He is reconciled. So Christ's death has satisfied the demands of God, and now God has again turned His face toward man. It remains for man to turn around and face God. So, in other words, ganda basahin po natin yung Matthew 5, ano po? Para at least magkaroon po tayo ng idea tungkol po sa reconciliation. Nandito po yung magandang halimbawa ng reconciliation. Matthew 5 po. Ipabuksan po natin sa ating mga Bible. Verse 21. Yan, tingnan natin. Ano po? Ganda po ito eh. Dito ko po ipapaliwanag yung reconciliation. Kasi po, mas makikita po natin yung kahulugan dito. Matthew 5, verse 21 hanggang 26. Okay. Sabi po dyan, siguro basahin na lang isang kapatid sa atin. Ano? Hindi naman mababasa. Kasi kapatid na John. May basa na. Matthew 5, verse 21 hanggang 26. Sige po. Matthew 5, verses 21 to 26. You have heard that it was said to the people long ago, do not murder, and anyone who murders will be subject to judgment. But I tell you that anyone who is angry with his brother will be subject to judgment. Again, anyone who says to his brother, Raka, is answerable to the Sanhedrin. But anyone who says, you fool, will be in danger of the fire of hell. Verse 23. Therefore, if you are offering your gift at the altar, and there remember that your brother has something against you, leave your gift there in front of the altar. First go and be reconciled with your brother, and then come and offer your gift. Verse 25. Settle matters quickly with your adversary, who is taking you to court. Do it while you are still with him on the way, for he may hand you over to the judge, and the judge may hand you over to the officer, and you may be thrown into prison. I tell you the truth, you will not get out until you have paid the last penny. Okay, so salamat kapatid. Maganda ano po. So ito po yung tungkol sa reconciliation. Sabi po dito, kaya kung maghahandog ka ng iyong kaloob
Ano po ito? Tungkol sa, nasa worship na, ano po? Nasabi rito, kung maghahandog ka ng iyong kaloob sa dambana, at doon ay naalala mo na ang iyong kapatid ay mayroong anumang laban sa iyo, iwan mo roon sa harap ng dambana ang kaloob mo at humayo ka, makipagkasundo ka muna sa iyong kapatid at saka magbalik at maghandog ng iyong kaloob. Sige, ganda no? It's in the context of worship. Verse 25, sabi nito, makipagkasundo ka agad sa nagsakdal sa iyo. Baka ibigay ka ng nagsakdal sa iyo sa hukom at ibigay ka naman ng hukom sa tanod at ipasok ka sa bilang buwan. So makikita po natin dito, ang reconciliation po ay ikaw na na-open. Na-open ka. Ikaw ang pinagkasalahan. Ang sabi rito, kung naalala mo yung iyong kapatid na nagkasala sa iyo, ano sabi rito? Iwan mo muna. Pumunta ka muna sa kanya at makipagkasundo ka. So dito po, ang initiative ng pagre-reconcile ay ano po? Na andun po sa doon sa pinagkasalahan. Hindi po doon sa naka-open. Halimbawa, si Kuya Doy, nagkasala sa akin. So, ang pakikipagkasundo po ay hindi magmumula sa kanya. Ito po ay magsisimula sa akin. Na ano po? Na kanyang pinagkasalahan. Kita niyo po, ito po yung sinasabi dito ng salita ng Diyos. At pagdating ko sa issue ng reconciliation, Christ's death has satisfied the demands of God. And now, God has again turned His face toward man. It remains for man to turn around and face to God. Ano po? Sabi yan, explain ko lang po sandali ko. So, noong unang panahon, noong nalalangin si Eva at si Adan, face to face po ang tao. Magkaharap sila. Nung magkasala si Adan, tumalikod si Adan. At ano po? Anong ginawa ng Diyos? Tumalikod din po ang Diyos. Yun po ang nangyari. Kaya nagkahiwalay po ang Diyos at ang tao. Doon sa Genesis. Ngayon, nung pong si Kristo ay mamatay sa krus ng Kalbaryo, meron pong demand ang Diyos sa sangkatauhan. At hindi po walang sino mang tao na nagbigay ng pamantayan at para matugunan ng pamantayan o hinihingi ng Diyos pagdating po sa reconciliation. Si Kristo po nung mamatay ay siya po ang nag-alis ng galit ng Diyos. And that is propitiation. Ngayon, nung mamatay si Kristo po, ay ang Diyos ay humarap na ngayon sa tao. Di ba? Kayo po ang mga tao, ano? Ang Diyos dati nakatalikod. Nung mamatay si Kristo at nasatisfied yung demand ng Diyos, humarap ang Diyos sa tao. At ngayon, ang tao na po ang hinihintay ng Diyos na humarap sa Kanya. That is the issue of reconciliation. Naintindihan niyo po? So, kaya po, pagdating sa atin, ito po ang sinasabi ng Diyos na He gave us the ministry of reconciliation, the word of reconciliation, kasi po, ang taang Diyos nakahanda ng humarap para makipagkasundo sa tao. Pero ang tao, nananatiling nakatalikod sa Diyos at ayaw makipagkasundo. Nakita niyo po ba? So ito po mga kapatid yung kagandahan ng reconciliation. Kaya po ito binigay na sa atin. Wala na po tayong problema sa Diyos. Siya po ay palaging naghihintay para humarap ang isang makasalanan sa Kanya. And He is willing to reconcile anytime. That's the mercy, the grace of God. Kaya po, nung mamatay si Kristo, that was the time na nasatisfied ang Diyos.